shit, parang papasok mo sa bahay, guys, anong gagawin ko, ganyan. So kinonta ko na yung parents ko, anong gagawin ko, ganyan, yung car, hindi ko na malilipat, ganyan, hayaan mo na, ganyan. Tapos sa sobrang stress ko, hindi ako masyado kumakain. Parang hindi ka talaga makakakain. Hindi ko alam gagawin ko, parang hindi ako makarelax, ganyan. Parang meron naman akong last resort if ever. So, since dun nga dumadaan, parang madali ko sila maka-call out na, rescue niyo ako, ganyan. Problema rin kasi, siguro hindi lang naman din yung government ang may mali dito. Pero, mainly siguro government. Oo. Kasi, trabaho nila yun. After ko na lang nakita na grabe talaga yung basura. Matagal na naman tong problem, pero wala lang. Reiterate ko lang na I think yung sa waste management. Kasi kahit maayos yung drainage mo, tapos pero kung block, parang wala yun. What's up guys? Welcome to Monday na naman podcast. Where we talk about career, relationships, adulting stuff, and everything in between. So we are your host. I'm Tiara. Ang puka ng LU ay Miro. Ang boy pantog ng Tondo. And I'm Von. Ang gym boy ng QC. And I'm Aldrin. At nag-work ako today. So, napapansin nyo guys, apat lang kami kasi si Uy, may grabe multo. naman sa numbering. Pero napapansin nyo, si Boss Productions. apat kami kasi nandito si Jen. Sorry. Pero 3 out of 4 kaming host today kasi si Aldrin ay kinain na ng corporation, naging corporate slave na siya talaga. So, hindi siya nakapunta today. Hindi. Kinuha ng Pogo. Ayun, kinuha ng Pogo kasi binabash niya si Tiara. Amazing na siya ngayon. Pinutumba ni Tiara eh. Oo. And wala rin si Cheska kasi... Ganun na rin. Mga taga Cavite. Pero to be fair, ang Cheska Minute naman tatry natin. Pero sige. Hindi mo. Kung kaya ni Madam. Pero birthday kasi niya, happy birthday! Bukas. Ay, happy birthday, Cheska May. Kaya ba birthday bash bukas yun? Oo, birthday bash. Happy birthday, Paulo Sarmiento at Cheska. Cheska Minute. Sana wala kaming bayaran bukas. Birthday din pala ni Ulupong. Yung kung avid listener kayo ng Monday na naman, yung paboritong i-bash ng buong barkada. Birthday bash. Birthday bash. So, let's all celebrate. Okay, sige. I-greet nyo sila pagkalabas nito. So, happy birthday you all. Quick recap muna pala tayo ng last episode, guys. So, last episode, we talk about Siargao. Mostly. So, pero yung main topic was local destinations that we parang sama we rated. Depende dun sa ano yung gusto mo. Like, beach, food, community ba, sceneries and all ng local setting. And again, guys, yun yung base sa napuntahan pa lang namin. So, we're not saying na yun, but it's more of our experience. And because of that, marami rin tayong naging engagement, di ba? So, may nag-PM. Siargao Tourism Office. Hindi, joke lang, hindi. Ibang government office. Na nagulat kami. So, hindi po namin alam kung good yun or bad, pero mukhang legit po siya. May nag-message siya Monday na naman na na Instagram account, nag-DM from a certain government office na hindi na namin papangalanan. So medyo kinabahan ako kasi ako pa naman yung very... siya yung naglagi nag-check ng DMs. Hindi, kasi napupunta siya sa message request, di ba? Oo. Tapos, sa hidden din. Minsan may mga ganun. Yung mga bashers namin. Bilang fame whore, chine-check ko lagi yun sa akin, tsaka yun sa Monday na naman. Pero anyway, yun. Sana naman, hindi kami... Kasuhan. Oo. Kasi hindi namin afford ang mga attorneys. Hindi. Pero parang legit naman si Sis na parang so, plug more mo na on rin yung marketing. Business email. Oo. Yun yung business email pala namin sa mga gustong mag-reach out. Katulad kay Sis from the government office. Monday na naman @gmail.com. Yes. Monday na naman pod. Ay, sorry. .pod. Monday na naman .pod@gmail.com. Ipa-flash dito ni Von. Inutusan ba nga? Ayan. At so, send us your offers. Ayan. Nabibili naman yung prinsipyo naman. Hindi naman nakakain yun. Kung gusto nyo pang wala kaming i-bash dito, if the price is right. At meron pang isa. Ay, today, very fresh. And ito, merong isang dream na tick si Von. Fresh na fresh, grabe, si Miss Maui Taylor. Hello po. Tag ko sa kanya.
Si Maui Taylor. 5 a.m. nakita ni Von. Diretso siya sa? Jabol. Joke lang. Yung childhood dream ko, natupad, napansin ako ni Maui Taylor. Ano kaya masasabi ng younger Von? Ngayon. Ay! Joke lang. Sabi nung younger version ko, you made it. You made it, my You friend. made it, pare. Tangina. Pero anyway, Maui Taylor, masabi ko lang, pagka di ka na masaya sa... Alam ko, married ka na, may mga kids ka na, ganyan. Pero isang sabi mo lang, I'll be here. huwag ka magkakamali. Thank you po sa pag-repo. Pero thank you po sa pag-research. Iiwan ko ang lahat para sa'yo, Maui Taylor. Marami sila actually. Naiiwan ko ang lahat para sa What kanila. if ibanggitin mo isa-isa, tapos story na yun. Sige. Baka ma-reshare. Sino bang... Si Jisoo. Parang Parang out of reach. parang wala na talaga yan. Okay, next topic. Pero lahat ng mga nasa Viva Hot Babes. Isa sa mga dahilan ba't ako 5'10". Alam mo, tatay ko 5'6 lang, nanay ko 5'2". O paano ako naging... Well, 5'1 nga lang eh. Paano ako naging 5'10"? Si tita. Baka ampun ka. Baka nga. Pero baka dahil dala na rin ng Viva Hot Babes. Pwede na rin. Sige. Tsaka ni Mo Twister. Cherry fur ka ba ng bata? Hindi. Nilalaklak ko yun eh. Oh. Pero lahat kami magkakapatid, tinik yung cherry fur. Pero ikaw sa'yo lang lang yung umeffect. matangkad. So hindi Okay. Okay. So, Anyway. dun nga talaga. Yun Baka ano ng topic natin? Ayun nga, anong sorry, topic sorry. natin ngayon based sa iyong outfit? Natuwa kay Miss Maui Taylor. Thank you po, ma'am. Opo. Okay, so yung topic namin today is since nga very, ano nga ba, yung past few weeks medyo na-struck tayo ng calamities sa buong Pilipinas. Actually, pati Taiwan, China, and stuff. So yung Typhoon Kailangan Karina. panggitin yung China tsaka Taiwan dahil Chinese ka. Oo. Ka muna. Ni hao. Okay. Yan. So, basically kasi yung Metro Manila sa mga out of touch. Meron kasi ako mga kilala out of touch Okay. Yung mga ganyan, kilala ko kayo. Pangalanan. So, tayo yung na dumaan yung Typhoon Karina, I think, baka kasi, kailan nga ba i-release to? Pero This Monday. 2 weeks ago. last week, oo, yun. So, parang ang daming nasalanta, ganyan, ang daming nabaha, may mga casualties rin, yung mga na-rescue and stuff na evacuate. So, ayun, yun yung pag-usapan namin ngayon, yung mga experiences natin sa calamities, ano yung tingin namin dapat medyo gawin kasi nung time na Karina, hindi ko alam yung gagawin ko, tapos walang internet, walang data. So, thankful naman ako sa mga co-hosts ko dito at very responsive sila sa mga tanong ko and also sa tulong. So, ayun. Yun yung pag-usapan namin ngayon na disclaimer lang, experience namin to and also sorry rin kung if you think mababaw yung, for example lang. Pero basta, we're just gonna share. Kung sa tingin mo, kasi minsan, baka parang misinterpret ng mga tao na lagi lang kami nagbibiro. Pero serious naman kami at times pag kinakailangan. So our deepest sympathies sa mga nasalanta ng Karina and sa mga previous na rin na calamities across the Philippines. Diba? Philippines lang. The world. Kung gusto mo na talaga. Miss World. Uy, tama mo na rin yung mga alien. Ayan ang sinasabi ko. Hindi ka inclusive eh. Yung mga Chinese at Taiwanese Tinatry natin maging seryoso dito. Sorry. Nagsisend na tayo ng sympathies. Sorry. Siyempre, sa side comment pa sa mga nabagyo nga eh. Tapos sorry gusto mo calamity, tapos gusto mo hindi lang Pilipinas. Uy, hirap mong pasayahin. Joke lang. Pero anyway, ayun. Siguro, tatry din namin makapag-provide ng some laughter sa inyo guys sa mga naka-experience ng hard times during these past few weeks. Na sana itong podcast namin kahit na medyo maliit lang and matry namin makapagbigay ng onting entertainment sa inyo. And also information. Oh. So, sana... gusto nyo talaga. Gusto nyo talaga serious. Sana helpful. Okay, anyway. Sige. So before we start, context, nasan kayo at least nung week, day before or day nung dumating yung parang talaga bagyo? Siguro Tiara, ikaw na lang ang nito kasi ikaw ang
feeling ko may pinakamalalang experience sa ating tatlo. Actually, yung nasa bahay lang naman ako kasi work from home ako Monday, Tuesday. Tapos yung Wednesday na kasi bumaha. So, dun yata yung pinakamalakas talaga. Tapos parang Monday, malakas na yung ulan, I think. Umuulan na yun. Malakas na yung ulan. Pero yung Tuesday kasi medyo parang kalmado siya. Na parang hindi mo isipin na may bagyo. Ganun. Ulan siya, pero hindi yung tipong parang... Typhoon levels. Oo, yung parang sobrang lakas. Oo. Diba? Aware ka na may typhoon naman? O parang inassume mo na lang na, ay, umuulan-ulan, may bagyo? Oh, shit. Ako nalaman ko na lang ng Tuesday na. Actually, Ako din late eh. Kaya ako na nga natanong. Ako late talaga. Meron rin naman. Kasi nag-inform rin yung company namin na... merong nagsabi sa company namin na parang expect heavy rains tomorrow. Hindi ako masyado niniwala kasi walang walang ulan ng Tuesday. Okay. Pero make sense naman. Sa mindset ko, sumira sa mindset ko na pinag-usapan ko, papasok ko Wednesday, ganyan Thursday. Paggising ko, hindi makapasok ang person. Kasi sometimes din, di ba, kaya rin tayo hindi naniniwala. Minsan or madalas, inconsistent din kasi yung parang news and reporting sa ulan. Although, hindi naman natin talaga masabi kasi in a way kung gaano ka-accurate palagi. Oo, kasi syempre, living the Philippines our whole lives, parang alam naman natin na pag sinabing bagyo, hindi rin talaga siya ma-assure na talagang babaha or talagang maraming mawawasak. Kasi sometimes may mga talagang tsamba na nangyari. Let's say, for example, may darating na super typhoon. Tapos biglang hindi naman pala lumakas umalan. Kasi tumama siya dun sa mga mountain range natin. Di ba parang sabi, di ko alam kung totoo yun kung scientifically correct ba yun na parang pag naglandfall siya sa mountain range, masihina siya. Totoo. Pagdating dito. So, ang makaka-experience sa malakas sa bagyo, yun sa may mga bandang bundok. Tapos pagdating sa Metro Manila and sa other parts ng Central Luzon, parang hindi na siya ganun kalakas. Ewan ko kung totoo yun, pero yun yung isa sa mga reporting na... Yung mga hearsay, pero di ko rin na-validate yun. Pero yun yung isa sa mga reasons or isa sa mga parang sasabihin ng mga tao, inconsistent, na parang pagdating dito, mahina naman pala, pero ang reporting ay malakas. Diba? Tsaka I guess nung medyo bata pa rin naman tayo. Mas bata tayo. Nung sa school, di ba, meron din tayo experiences na ka-cancel yung class. I mean, na makikita mo talaga. Tapos, long araw naman. Yung mga ganun. So, parang minsan meron ka talagang question, baka hindi naman umulan yan. Ang tendency ng mga tao is hindi na lang maniniwala na parang bagyo ka lang, Pinoy ako. Parang ganun. Resilient naman tayo. Tsaka sabi, yung flood controls, ilan thousands daw ang ininvest. Ayun lang. Joke lang. Thousands. Baka millions. Billions. Hindi actually, kasi di ba that week rin yata yung Millions nga, hindi thousands. Oo nga eh. So, parang di ko naman na-feel. Yun nga parang ang problema rin kasi, siguro hindi lang naman din yung government ang parang may mali dito. Parang may part din yung mga ibang private entities. Pero mainly siguro government. Kasi, collective na syempre sila yung dapat, sila yung, I guess, umaayos. Oo. Trabaho nila yun. Basically, pinili nilang... Binabayaran natin sila para gawin yun. Oo. Tsaka parang pinili rin nilang mapunta sa pwesto ng ganun. Wala namang pumilit sa inyo maging politiko, di ba? So, might as well gawin na lang din yung trabaho ng maayos, di ba? Kasi para sa mga tao rin naman yan. And included sa mga tao yung mga kasama nila sa lives. Siguro masyado lang silang disassociated kasi sabihin na natin yung totoo, most of the politicians are hindi naman talaga on the ground. Tsaka baka hindi sila naapektuhan ng bagyo. Kasi for sure magaganda yung bahay nila. Hindi naman pala on the ground. Pero hindi naman mali yung word na on the ground. Pero hindi naman lahat ng politicians nakaka-experience ang day-to-day ng mga tao sa public in general. Like most of the population, hindi ganun yung itsura ng mga politicians. I guess that's what I'm trying to say. So, ayun. So, Tuesday, nasa office ako. Tuesday, nasa bahay. Actually, nakita ko pa ngayong reel mo na sobrang haba ba tayo sobrang ng Tuesday? lakas ng hangin. Nag-gym ba tayo Tuesday nun? Oo. Ako. Pero hindi tayo sabay. Hindi ko alam kung nagsabay tayo. Hindi ko maalala nga din. Pero anyway, ang nangyari kasi sa akin bago tayo pumunta kay Tiara. Nasa Manila kasi ako nag-work, Manila City. So, Manila City is notorious sa pagiging aquarium.
pagka malakas ang ulan. Pati sa area ng office nyo, malala yun. Oo. Yung labas, pag lumabas ka. Actually, dun sa office kung saan ako nag-work, yung lugar na yun, hindi naman siya like bumabaha sa labas. Sa labas mismo ng office namin. Pero yung paligid, like Taft Avenue, City Hall, Binondo, Pierre, lahat talaga lumulubog. So in a way, para kami nagiging bikini bottom. So pagka sobrang lakas ng ulan, matatrap ka na doon. Lalo na pagka non-stop. Paano ka uuwi, 'di ba? Kasi katabi mo dagat, yung sa ibang lugar naman ilog, tapos yung mga estero. So wala ka talagang madadaanan. Kaya nung time na yon, nung Tuesday, nung non-stop na yung ulan, ewan ko sa inyo, but hindi malakas yung ulan. Hindi malakas yung ulan sa akin. Tuesday? Oo. Pero sa amin malakas. Continuous na rin eh. Medyo, hindi naman siya yung tipong sobrang... Hindi siya Hindi siya Wednesday katulad level. ng Wednesday level. Oo. Pero umuulan. Pero parang, syempre, living in Metro Manila. alam mong buong buhay ko. babahan. Parang ramdam ko na sa pulso ko eh. Syempre, nung nag-aaral din tayo sa Taft, di ba? Parang, alam mo na yung ulan na pambaha. Yes. Na parang pagka malakas yung ulan, tapos non-stop, alam mo na most probably babaha. Coding ako nun. Hindi ako nagdala ng sasakyan. Sure ako na wala akong mabubuk na Grab. Kaya nagpasundo ako, nag-early out na lang ako. Bilang child of owner. sadyang nim. Hindi ko na. Pero sinabihan ko rin yung mga tao kasi alam ko nung Tuesday, some of the government counterparts namin nag-half day na, pati mga bangko. Nag-announce naman. Oo. So Yes. sabi ko, kaya nga nagtataka ako sa recollection mo, bakit parang iba? Baka kasi focus... Out of touch kasi siya sa ako yung ano. out of touch. Pero nag-work rin kasi ako. So baka hindi ko na nakikita masyado yung sa labas. Ayun, so Cancel yun. anyway, government. sinabihan ko rin naman yung mga tao na kung kailangan nyo na umuwi para hindi kayo matrap dito, umuwi na kayo. So, nagbatchi na kami ng maaga. Pero ako lang talaga nag-early out kasi May gagawin siguro, na parang Trauma. resilient. sila. Resilient sila. Pero ako kasi takot na lang din ako mabaha. Pero anyway, ayun. Thank God. Uwi ako maayos. Wala kami nadaan ng baha. Pero yun nga, fast forward sa Wednesday, yun na. Pero in fairness sa Intramuros, hindi bumabaha doon? Hindi. Hindi, loob ng intro, hindi. Grabe, galing ah. Mm. Bakit kaya? Well, maayos yung Hihigop drainage ng doon. mga Feeling ko kasi wala rin kasi talaga, baka mataas din siya. Tapos, Baka mataas sa area? mataas Pwede. yung area. Tapos wala rin kasing mga tinatayong infrastructure doon na I guess makakabara sa Na mataas drainage. na. Oo. Or malaki. Malaki or mataas. Kasi, fun fact, nayok pa naman isplok na sa Intramuros ako. Sorry. Pero anyway, wala. Sinabi mo na eh. Tough. Nabanggit na eh. Diba? Intramuros mo siya ng Pwede naman sabihin Santa Cruz. Sundalo yan, Gagi. Ikaw Pero- yung mga sundalo doon sa Intramuros. Pero anyway, yan na. Sa Intramuros kasi bawal talaga unless magkaroon ka ng permit na magpatayo ng mga matataas na building, malalaking lugar. So mas maigpit siya kasi parang pinopromote nila yung Heritage tawag dito? ng Oo, ano. yung parang, History. anong tawag doon? Maintain or ano yun? Culture, Basta yung parang i-maintain nila yung look na Intramuros yung image. na old Okay, town, old yung- city. Oo. Kaya kahit magpatayo ka nga ng bagong building doon, that ang look and feel niya is... yung, yung mga, old pa yung din. mga Starbucks nga doon, underground. Yun lang hindi ko sure kasi may mga lugar doon, yeah, di ba yung oo mga nga. old school na Nasa parang baba Spanish pa. type. Sa Pailalim. Ibaras. Yung mga nandun sa mga fort. Oo, yung mga pailalim, yun yung hindi ako sigurado kung nagkakatubig. Most probably nagkakatubig pero hindi naman siguro. Yung parang, Oo. Tsaka yung siguro yung laki ng fort, parang masasalo niya yung siguro yung water. Pwede. Something. Ewan ko lang. Basta thankfully. yeah. Yung sa Intramuros, di ba? Pero in fairness, nagulat lang ako na hindi siya bumabaha. Kasi sanay ako sa buong Maynila ay bumabaha. Siguro may streets lang. Pero hindi yung tipong lahat ng area babahain. Okay. kasi yung sa area namin hindi naman. Siyempre, Bumabaha, pero di naman ako ambassador ng Intramuros para alamin yung mga... Isang lugar dito bumaba. Pero kawawa rin yung mga tao doon. Siyempre, yung ibang mga informal settlers kasi doon. Sorry na lang. Talagang maninipis lang din talaga yung mga bahay-bahay nila. Barong-barong talaga iba doon. So, pagka umulan ng malakas or humangin, GG balls. Oo. Sige, Tiara, continue ka na sa story. Wala akong ma-share guys kasi nasa bahay lang. I mean, thank God, nasa bahay lang din naman ako. Ako rin naman eh.
Actually, masabi ko is, ngayong nagre-recollect ako, parang out of touch rin ako sa news. Hindi kasi ako nanonood ng news, di ako nagbabasa ng news. Alam ko may typhoon, pero hindi ko nga alam. Nalaman ko lang na malala siya dahil dun sa, yung alert na NDR, na yung MMC, nagka-alarm talaga na malakas. Ay, Sabi, parang ilang beses ako nakareceive, parang red alert. Alam mo, nakakatawa. Dati, di ba, walang nagre-reklamo yung mga tao. Wala namang pasabi, ganyan. Ngayon, pag nakita tayo ng alert sa MMC, ano ba ito? Ang ingay. Di naman ako ganon. In fairness kasi dun sa, to be fair hindi naman in fairness, to be fair dun sa NDRMC alert, ang ingay niya talaga. Pwede naman siya mag-vibrate na lang, di ba? Pero hindi ka ma-alarma. Kasi, alarm ka talaga. makikita mo rin naman sa phone mo yun pag binuksan mo may alert eh. Di feeling ko okay yun. Kunyari, dapat parang red alert na netulog ka pa, pero kailangan mo na lumikas. Ganun. I guess, so. Galing mo doon. Makakatulong din naman pala siya, pero hindi natin binabasa. Yun lang. Pero, ay, binasa ko. Hindi nga lang, kasi hindi naman siya super detailed rin, di ba? sige, paano natin may improve yung NDRMC alert? Ewan ko. Kasi, hindi. Masyado siyang vague dun sa sinasabi niya lang Metro Manila, Quezon, ganyan, di ba? Yung red alert. Oo. Also, masyado siyang wordy. Oo, totoo. Tsaka jargon masyado yung ibang mga... Masyado sa tingin yung iba. Tagalog siya. Hindi naman, yung parang tipong... Babahasa. Expect na malakas ang... Wag yung parang red or yung mga... Orange alert. Red alert. Parang mas yung... Lumalabas ba siya sa Kumbaga, action-driven na lang na parang, mag-expect kayo ng baha. Malakas na ulan. Sobrang May make sense naman. Yes. Pero, mali rin ako siguro kasi parang effective din naman yung mga red alert na may color coding para makita mo talaga. Mabilis at one glance na makita mo, malala. Kasi masyadong wordy rin kasi talaga. Ayun. So yun. Hindi po namin alam yung tamang sagot pero baka nga may ma-improve yung messaging. Baka dito sa pagchichikahan namin may makaisip ng magandang idea na makapagbigay ng mas better opinion or ideas. Sa bagay kasi nga kung emergency yun tapos magbabasa ka parang mahaba. Emergency. Parang di mo rin na mabasahin. What if ganun na lang, no? But at the same time, yun, sabi mo, Tiara, out of touch ka nun eh. So, siguro lesson learned din lang na, kasi hindi mo rin, gets ko rin naman yung ibang mga tao na ayaw ko nang manood ng news kasi mas puro nega, gano'n. Ganun. Diba? Malalaman ko lang na may bagyo na pag may bagyo na. Pero, hindi naman ako yung tipong pag may bagyo na, walang gagawin. Alam mo, sobrang ganda rin kasi nung Tuesday, nung lumalakas na yung ulan, nagpa-grocery na ako. Parang hindi ko talaga alam eh. May something sa siguro second nature ko na prepare. Praning. Hindi, pero this ba? In a good way. Nagpa-grocery na ako. Sabi ko, hindi ko naman sinabi na baka bumaha. Pero sabi ko lang, baka mahirapan tayo bumili ng pagkain kasi nga maulan. Ayun. Tama naman. Yun yung tamang gawin. So, yun nga tama yung kay Von na hindi siya nanonood ng news masyado. Pero pag may nalaman ka, kaya yun, nalaman mo magkaka-typhoon or may typhoon. Parang at least, fortunate enough, pero makapag-prepare ka. Or kung out of touch ka sa news, then maybe just during those times, kailangan mong i-track yung news kasi nga, para malaman mo anong nangyayari sa labas. Ngayon, alert na ako. But going back, anong nangyayari sa'yo? Yung Tuesday, okay pa diba? Chill ka pa. Yung Tuesday, okay pa. Nag-work pa ako noon sa bahay. Hindi pa yata natin, Tiara, nasabi kung ano ba talaga nangyari sa'yo? Oo nga ito na. Pero yun nga, papunta na tayo doon. Pero yung Wednesday kasi, so eto tulog rin ako. Hindi ko na i-disclose yung living situation ko pala kasi baka delikado. Pero anyway, tulog rin ako. Tapos paggising ko, baha na sa labas. Wednesday na to, no? Wednesday na to. Tuesday, promise talaga na-recall ko, kalmado siya eh. Pero, parang madami na ngang message sa company namin na, wag na kayo pumasok, ganyan. Ng Wednesday? Tapos parang may crisis hotline na parang expect heavy flooding, ganyan. So parang, okay, so gets ko na. Tapos nung Wednesday ng umaga, sobrang daming kalampag sa labas. Tapos syempre nagising na ako. Tapos pagising ko, kalampag like kumakatok sa'yo or like yung gumagalaw na tao? Parang maingay sa labas. Okay. Kasi lahat ng tao nasa labas kasi, ewan ko, baka ganun lang talaga. Like, pag bumabaha, parang tumatambay yung mga tao sa labas. No? Okay.
Pero anyway, so pagising ko, baha na sa labas ng street namin. Oras to, sorry. Para lang mas Mga na-imagine 6, nila. ganyan. Aga. AM? Oo. Wow, ang aga. Tapos, Okay. tapos sabi ko, hindi naman siguro abutin kasi in the past 10 years, hindi naman bumaha. So, yung last na baha sa amin is yung Habagat and also dito lang siya. Tapos yung Ondoy, malala. Syempre, lahat naman tayo siguro na ano. Pero hindi pa kasi ako dyan nakatira. So, parang hindi siya masyadong... Hindi mo naramdaman. hindi ko naramdaman Kwento yung lang ano. din. Kwento lang ng brother ko rin na nagkaroon rin siya ng PTSD after doon. Tapos ngayon, so hindi ko in-expect talaga na babaha sa loob. So, baha na sa labas. As in, di ba, sa bahay namin. Mga 6. Oo. Labas Tapos pa. mas malalim pa kasi sa labas ng village namin. So, si Miro at Von ay nakapunta na sa bahay. So, sa village namin, labas nun, mas mababa pa sila. Tapos, dun sa loob ng village, mas mataas ng konti. Pero, mas mataas pa yung bahay ko ng konti. Oo nga, nilagyan niya ng So, may parang, parang hump, ganun. Tapos, baha na dun sa street, like, outside talaga may house. Na ano pa lang naman dito. Pero yung, kunyari, ililikas ko yung kotse, yung dadaanin kasi ng kotse. Mas malalim. And also, sobrang daming, lahat talaga ng street ginagawa for some reason, ginagawa sa bahay namin. Oo, yung labas. At nakakaata si Miro doon. Kasi parang, ilang laon yun pa lang, sinundo niya ako. Nag-LU kami. Sabi ko, hindi mo man lang sinabi na ano pala, kasi doon ko sila sinundo. Puro ginagawa. Grabe talaga. Lahat ng street, as in, tatlo yung daluyan doon sa village namin. Lahat yun ginagawa. Sa tingin mo ba may factor yung mga ginagawang street sa baha? Feeling ko, kasi parang walang drainage. As in, open talaga eh. So, hindi ko rin gets bakit ganun yung pinoprolong ba ng mga contractor yun. Kasi, alam mo, naka-experience ako sa Taiwan na. Hindi pa to yung tipong super first world like Japan or Korea. Parang mas mataas naman Korea tsaka Japan, di ba? Kesa sa Taiwan. Pero anyway, yun. Kunyari may, noon sa Shiminting kami nakastay, may ginagawang kalsada nung pagkaland namin ng umaga. Siguro around 8 a.m. 2 p.m. tapos na. Yun nga eh. So, hindi ko alam, mas mainit pa dito sa atin. So, parang I guess mas matutuyo pa yung semento ng mas mabilis. So, ayun, parang di ko gets bakit hindi natin kayang gawin yung mga bagay ng mabilis. Na wala tayong sense of urgency sa mga ganong... Totoo. So, for context, April pa yung laon yun. So, until now, hindi pa rin tapos. July, August na. Hindi pa rin tapos kayo. DPWH. So, nalabas ka nga. Tsaka yun yung hassle din na sabay-sabay nila ginawa. So, ewan ko na rin. So, ayun. So, inisip ko, baka hindi naman abutin. Kasi, yun nga. Anong ginawa mo nung pagkagising mo? Ano ka pa? Chill pa ako chill ka. Pero nasa labas, nandito na. May pagkain ka naman. May pagkain ako. Buti na lang nung Monday, actually, kukwento ko. Nag-gym ako, tapos bumili na ako ng food kasi kakaalis pa lang ng parents ko sa bahay. So, parang, kailangan ko i-refill yung ref ko. Okay. So, ayun. So, buti na lang, nakapagbili ako ng something. And also, dahil nga kakaalis lang nila, meron pa namang natira doon sa mga binili nila before. So, ayun. So, sabi ko, chill pa ako, nag-breakfast pa ako, ganyan. Tapos parang, parang tumataas yun sa labas. Tapos tuloy-tuloy yung... Nakikita mo lang sa warm window, ganyan. Tuloy-tuloy yung ulan, talaga. Tapos sabi ko, parang delikado to. So, tinaas ko ng ibang gamit sa second floor. Ano ba yung nakyat? Medyo makitid din yung ano mo. Oo, makitid yung... hagdan mo. Di maganda yung bahay namin, guys, for your context. So, ayun. Pero tinaas ko isa-isa. Tapos... mas lalo ako nagpanic nung nasa papasok na siya ng garahe. So kahit sobrang bigat, ang sakit pa, parang may issue pa ako sa lower back. Kasi nag-RDL ako parang mali. Tapos so parang binuhat ko talaga yung microwave, yung oven, ganyan. Ano ang mga inakamas? Yung mga appliance, tsaka yung mga, yung sa film store, lahat ng mga stocks ko nasa baba. So inakyat ko lahat, ganyan. Tapos ang natira lang naman talaga is yung mga furniture, tsaka yung mga cleaning materials. So inayaan ko na yun. Tapos yung dispenser, inayaan ko na rin kasi mabigat. Hindi ko naman talaga siya ginagamit. So, like, hindi ako nagsasaksak doon. Saka mabigat. Oo. So, nag-akit lang. Well, ang first talaga na ginawa ko is yung parang survival. So, tubig.
Buti na lang may tubig ako. For context, alam ni Mira to, hindi ako nag-order ng tubig unless ubus na siya. Sabi ko, yan talaga yung oras ko, ano na, di naman napapanis yung tubig. So mag-stock ka kung kailangan mo mag-stock. Gusto niya talaga yung to the last drop. Tapos saka siya order. Parang tanga to. Buti na lang that time. Merong extra talaga na hindi pa nabuksan. Tinaas ko siya. So lahat ng mga food, tapos kung saan ako, sobrang TMI. Saan ako iihi, ganyan. Kasi nasa baba Oo, sa second floor wala akong CR. So, saan ako iihi, ganyan. Tapos buti na sabi ni Aldrin, magtaas ka ng clean water. So, nagtaas rin ako ng clean water, ganyan. Tapos, hinalungkat ko yung butane. Kasi, wala akong, electric yung yung stove ko. So, kailangan ko maghanap ng parang heating source na hindi electric. Kasi, papatayin ko yung electricity. Ganyan. Sorry. Good thing lang din pala guys. Yan pala yung isa sa Netiara. Kung meron kayong mga kaibigan, kung out of touch kayo or di yun na-experience, tapos meron kayong friends na maalam, parang pwede nyo tanungin kasi kunyari diba sila Aldrin, sila Paolo, parang medyo may experience sila sa mga ganong stuff. Actually, nagchat-chat ako ng morning nun eh. Parang, parang papasok mo sa bahay, guys. Anong gagawin ko? Ganyan. So, sinabi naman nila yung mga kailangan kong gawin. And also, kinontak ko na yung parents ko. Anong gagawin ko? Ganyan yung car. Hindi ko na malilipat. Ganyan, hayaan mo na ganyan. Tapos sabi, patay na lang yung electricity. So, ayun yung mga ginawa. Buti may kuryente pa kayo. May kurente, hindi siya nawala, pero pinatay ko na lang rin kasi delikado. Parang dami pa lang na electric yun. Dahil sa amin may mga namatay dahil sa na kuryente sa tubig. Naglalakad, tapos na kuryente. As in, may video lumulutang na lang siya bigla. Oh my God. Ito lang yun. Wednesday? Yung kasagsagan, as in, di ba, mga 12. Tapos, syempre, sa amin, may mga mag-share nun eh. As in, bigla na lang siya, nakaganon na. Naglalakad lang, tapos biglang lumulutang na lang bigla. Tapos, yun yung ako kinakatakot ko talaga eh. Kasi pag ang bilis ng kuryente sa tubig. Wala talaga. Kaya kapag naabot na yung parang mga saksakan, di ba yung mga outlet natin nasa baba pa naman. So, parang pinatay ko na lang rin kasi wala namang separation ng yung first floor, first floor, second floor. So, pinatay ko na lahat. Tapos, ano pa ba yung ginawa ko? Yung mga iba, kaya pa ako lumusok pa rin sa baha kasi yung ibang gamit na feeling ko sayang kasi masasalba ko pa. So, lumusong pa rin ako, tinataas ko sa Anong pumasok na to? Nung pumasok na sa loob. So, parang yun yung mga trinay kong gawin. Pero eventually, nataas ko naman yung mga importante. Except yung ref na hindi ko talaga kaya and yung washing machine ko na medyo bago pa. And also, yung ref ko medyo bago pa. Pero ano yung mga nawasak talaga? Yung nawasak talaga, wala naman. Parang machine okay pa. Yung car, hindi ko pa natatry. So, yung mga appliance ko ngayon is, dahil nga ang daming nasalanta, ang tagal pa rin ng service. Hindi mo ba ever tinatry buksan? Hindi pa. Okay. Kasi baka lumala daw eh. Bago pa naman yung mga, relatively bago pa sila. So, parang, nanginayang ako nung tumumba na yung ref ko. Kasi parang apparently, dahil nga, parang magfo-float pala yung ref kapag nasa baha na siya na like, submerged enough. Tapos sabi ko, shit, bago pa yung ref ko. Pero parang bago ngayon. wala pa siyang... lahat ng pagkain doon. Iniwan ko na yung mga kailangan na siya. Panis ng chicheria. Hindi. Wala akong... Iniwan ko na yung iba. Yung mga frozen, iniwan ko na kasi saan ko ilalagay. Ganun. Hindi. I mean, like, parang hindi lang lutuin ko. Actually. Hindi ko na naisip. Hindi ko na gets Oo. Actually, meron pa mga films dun sa ref ko eh. Tapos, thankfully, yung freezer lang yung pumasok. Pero, nakakapagod din naman kasi talaga nun. Lalo na especially pag ikaw lang mag-isa. So, hindi ko rin naman alam gagawin. Kala ko, actually, may thinking ako na hindi papasok kasi sealed yung ref. Pero apparently, papasok pa rin pala siya. Pero, dun lang siya sa freezer. So, sa bottom kasi ng ref ko is freezer. Tapos yung sa taas hindi. So, yung taas hindi siya walang tubig. Pero yung sa freezer, pag gaano kalalim inabot sa bahay niyo? Sa waist level, yung sa loob ng bahay. Wala talaga. So, ayun. So, shit, lubog nga yung Anong oras? Kasi nakikita ko pa, nag-chat ka na nun tapos. Oo nga, tapos wala ka. Actually, nawalan
Kinabahan nga ako nun sa totoo lang eh. Si Mo nagtatanong, siya nagte-text siya sa akin. Kaya sabi ko kalawan, hindi, okay pa daw. Kasi ang nagyari, so pinatay ko na nga yung kuryente, wala akong internet, wala akong anything. Etong Globe, for some reason, tinanggalan rin ako ng data. Buong San Juan walang data eh. Talaga? So, talaga ba? Yung- Smart and Globe. May tao kami na taga San Juan, tsaka Santa Mesa area. Pareha sila until Thursday afternoon, walang data. So, consistent pala. Siya din, di ba? Kala ko ako lang. Hindi. Parusahan ba ako ng Globe? Ba't ganito? Hindi ko rin alam bakit dun lang sa lugar na yun yung nawala ng data. Yun din ang problema eh. Bakit sana kung yung baha, okay. Kung yung baha tsaka kuryente, wala tayong magagawa kasi Pilipinas tsaka Metro Manila bahain talaga. Let's say, gano'n na lang yung maging isipin natin. Pero yung ibang necessities like internet, cellular Necessity na siya ngayon ako, data, totoo. o cellular signal, dapat hindi na yun nawawala at this day and age, di ba? Oo, actually. Lalo na, paano kung ikaw, let's say sa situation mo, buti na lang, hindi na lumalak, kahit na umakit pa ng second floor. Pero kung tuloy-tuloy yun, naabot yun dun. Paano yun? Paano kung ganun, wala kang data, tapos ikaw lang mag-isa? Oo. Diba? Paano kahinginan sa klolo? Kaya dapat yung mga ganun, hindi na nawawala eh. At Kahit least. kahit sabihin mo masisira yung may nasirang linya, may nasirang poste, whatever. Dapat merong means yung mga, let's say, Globe or Smart or yung mga big telco na kaya siyang i-replace ng agad-agad, especially sa times ng emergencies. And yun nga yung reason mo bakit ka rin nag-wireless na data. Oo, diba? Oo, yun. Parang, Confident pa ako na ay hindi, may data naman ako. Sige, patayin ko na yung kuryente. Oo. Ganyan. sa wala doon. Ay, wait lang. Actually, pagkagising ko pa lang, wala nang Globe internet. Nag-text na sila na there's something, system activity, something. Ano ba yan? Kung kailan mo bagyo, kayo, tinanggalan nyo pa ako ng internet. So, okay pa. Yung morning kasi Wednesday, okay pa yung data ko. Tapos nung, yung tanghali na onwards, nawala na rin yung data. All network, wala talaga? Tapos Yung San Juan? signal, Oo. wala. Ang spotty rin. So, parang pagtatawag yung parents ko, hindi rin ako maintindihan. So, text lang talaga yung kaya kong gawin. So, ayun. Yun ang problema. Dapat, yung mga ganyan, di ba? Dapat nagagawa nila ng solusyon right away. Especially pag may mga calamities. Dapat merong, I'm pretty sure meron namang response team sa kanila na nandun on the ground. Pero for some reason, siguro hindi lang nila nasolusyonan. Siyempre, hindi naman din natin alam. But, yun nga, dapat lesson learned na lang din sa kanila. Oo, sana. Paano ka nag-survive nung gabi? Walang kuryente, walang internet. Tapos isa ka lang. Out of curiosity, share mo lang. Paano? Okay. So, parang nung gabi, actually, hindi ako masyado kumain kasi Paano nung gabi, di ba? hindi kaagad sa amin. So, Hindi, I parang mean, madaling araw. hindi na siya umuulan. Ay, hindi na umuulan. Oo. Oo. Pero, grabe yung kaba ko talaga nung umuulan pa rin. Parang yung hapon, di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Oo. Tapos, shit, anong gagawin ko? kapag umabot na siya second floor, parang hinahanap ko na yung Pero parang willing ka na exit. iwan ng lahat. Ha? Willing ka iwan ng lahat. Okay lang. Kasi parang iniisip, nakaready na yung parang dry bag. So, kung ano yung dadalhin ko lang. Tapos, niready ko na yung exit ko saan ako alis. Doon sa rooftop. Marunong ka naman lumangoy. Marunong naman ako lumangoy. Ayun Pero, lang, ang maganda rin naman kasi sa pwesto ng bahay ko sa village is nasa harap siya ng gate. Oo. So, lahat talaga ng rescuers, doon dumadaan sa akin. Oo. May So, mga nire-rescue na ba? Meron, ang daming nire-rescue. Kaya doon dumagdag sa panic ko. Syempre wala akong ginagawa. Nakatanga lang ako sa labas. Nakikita ko talaga dumada yung mga rescuers. Pero- Tapos may announcement kasi sa barangay namin na paki-rescue si sa M.M. Street, ganyan. Feeling ko di ko kakayanin yung Tiara pag ako lang mag-isa. Grabe. Umalis na ako. Mag-evacuate ka na lang, no? Kasi ako lang mag-isa eh. Pero Fairness. grabe yung I panic mean, ko talaga. diba parang kung yung gamit yung isipin mo, sayang, pero anong gagawin mo? Diba? Wala naman na siguro magnanakaw ng, hindi natin alam, pero kung may manakawan Meron man, pa din, konsensya pero- na nila yon. Pero in a way, buhay mo yun nakasalalay eh. Actually, inisip ko nga rin. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Parang, hindi, I mean, from iba everywhere eh. Like, kunyari, iboboat nila ako. Saan ako pupunta? Doon sa Yun evacuation center pa. Pero anyway, naman eh, parang meron naman akong last resort if ever. So, since doon nga dumadaan, parang madali ko sila mako-call out na, rescue niyo ako, ganyan. Tapos,
yun nga, hinanap ko na rin yung exit saan ako lalabas. Pero nung gabi, ang ginawa ko, tapos sa sobrang stress ko, hindi ako masyado kumakain. Parang hindi ka talaga makakainan. Hindi ko alam gagawin ko, parang hindi ako makarelax, ganyan. Normal naman. I think normal naman yun. Stress ako pag yun din yung iniisip ko, ba't ako aalis na? Para at least na surrounded ako nun sa mga tao na same wavelength as nararamdaman ko ngayon. Kesa yung tipong ako lang mag-isa doon, wala ka rin naman magagawa eh. Diba? Sabagay, Pero anyway, kung ako lang naman yun. Hindi ko siya na mindset na mag-evacuate ako na unless sobrang necessary. So, I guess baka, depende rin siguro sa tao. Ayun. So, nung gabi, nung tumila na yung ulan, medyo kabado pa rin ako kasi parang pabugso-bugso yung lakas sa ulan eh. Pero yun, ang ginawa ko, buti na lang the day before, nakapag-download ako ng book sa iPad ko. Tapos ito pa, wala akong masyadong charge. Pero hindi ko rin naman naubos yung battery ko. Kasi wala rin namang gagawin. Pero hindi ako nakapag-charge anything. So, nung umaga, tsaka lang ako nag-charge. So, hindi pa na full yung mga devices ko. Pero anyway, nakasurvive naman ako. Nagbabasa lang ako. Natapos ko yung book na binabasa ko. Siyempre, hindi ka rin naman kasi makakatulog, no? Oo, natulog ako 4 a.m. na nung Wednesday. Yung parang humupa na yung baha. Pero kung sa tingin mo, Tiara, kung may mga makaka-experience pa ng ganun in the future, ano yung sa tingin mong top 3 things na pinaka-importante na dapat mong gawin during? Hindi yung prior, madali na lang sabihin in retrospect eh. Na parang kailangan mag-iba ka ng pagkain, yung ano mo, power bank, mga ganon. Pero yung tipong top 3 things during, ano yung mga dapat? Kung meron lang na. As in talagang bahanan, ganun. Or parang feeling mo papasok na sa inyo yung tubig. May trap ka na rin, katulad dun sa'yo. Kailangan mo, it's either magpaparescue ka na lang or magsistay ka sa... Okay. Or yung mga gamit na salba mo. Parang okay. For context nga, isang beses, hopefully first and last ko ng experience yun. So, hindi naman ako sobrang bihasa sa mga dapat gawin. Pero okay lang. Yung base ayun, kung nakuha ko lang rin naman yung mga information from yung mga na-pick up ko, yung mga nakausap ko habang nagyayari yung stuff. So, ang pinaka number 1 siguro is survival, food, water. Mas okay ba na i-ration mo siya kaysa kainin mo na magpakabusog ka na? Kasi honestly, hindi ko masyadong inisip yun kasi sobrang sa stress ko, hindi rin ako kumakain ng masyado. Parang konti-konti lang na para lang, pag gutom ako, okay, kakain ako. Pero hindi ako yung parang, parang kailangan may meal akong kainin. Hindi na ako, parang tinapay lang yung kinakain ko eh. Kasi parang ayun. So, nag-cup noodles ako. Nung lunch, nagtinapay ako. Tapos nung gabi, nag-cup noodles na lang ako. Kasi parang ang hassle rin magluto. So, ayun. Hindi ko alam kung saan ko lilinisin, saan ako So, parang hindi na ako nagluto. Na lang. Yung quick meals lang, basically. Doon ko na, emergency meals talaga yung mga cup noodles and shit. So, ayun. So, number 1, survival, of course. Tapos, ayun, dahil nga sa second floor, wala namang CR. Inisip ko saan ako iihi, ganyan, and stuff. Tubaha. Gag. Joke lang. Yun nga no? Paano kaya kung ganun, Leptospirosis, hindi galing sa dagan. Paano kaya, pagka ganun? Hirap eh. Sure yun, sa bahay nila gagawin. Wala ka ng choice. Siguro pag wala ka na talagang choice. Tapos doon ka, habang umiihi ka, tapos doon ka pa na kuryente, no? Yun lang. Yun lang. Shocks. Ano yung kuryente ko ba? Makat. May tubig yun, di ba? Sunogs. Paano? Grabe. Ito pa. Yung imagination. Ang sama ng ending ng buhay mo, no? Naihi kasi. Tapos nakahubad ka na, nagpa-float ka sa Hindi, kunyari, let's say, pag lalaki ka, di ba, umiihi ka lang, nakaganan ka, tapos bigla na lang. Possible nga yun, no? Kasi water eh. Dumaloy na lang yung kuryente dun sa ihi mo pa akyat. Malas. Para pang final destination na, Doon sorry, doon naalala ko lang, baka gumali. Ano yung necessities na pinak mo, na sa tingin mo pag mag-evacuate ka, ano yung parang, ito yung importante ko na kailangan madala ko? Family picture. Oo. Yung, sa dry bag ko na prepare ko is yung,
passport ko, tapos Baka ma-deport. baka ma-deport eh. Kailangan ko ng proof na Pinoy ako. Permission to work. Hindi, yun, passport ko, tapos yung mga food na madali lang. Yung parang cup Tinapay. noodles, ganun. Dilata konti. Tapos, konting damit na parang makapagpalit lang ako. Tapos, Cash. cash and yung mga cards ko. Tapos, prepare ko naman, nakalabas siya, pero kukunin ko rin yung mga devices ko. Hindi ng problema, no? Pagka, lalo na ngayon at this day and age, ang dami na kasing cashless. So, minsan yung cash natin, hindi na ganun ka... Actually. Kailangan meron tayong emergency Pero meron cash niya. talaga. Totoo. Kasi ako, personally, wala rin akong hawak na cash palagi. Parang pag meron lang, okay, tatabi ko. Tapos pagka may babayaran, nauubos ka agad. Unang gagamitin mo rin, no? So, kailangan meron pala talaga tayong emergency cash na nasa wallet or nasa person natin at all Sa times. bahay nyo, kunyari. Pero meron naman akong cash, thankfully. Kasi, kunyari, pag meron nga akong cash, kapag may option na mag-card or something, hindi ko siya Baliktad ginagamit ka. eh. So, parang iniimbak ko lang talaga dun for talaga like, Ni-imbak. yung need talaga na... Ayan, ang mga trapo. Kasi bawal ilagay sa bangko. Paano yun? Paano madadalhin sa bahay yung bundle-bundle ng pera, Tiara? Ay, hindi, may dry bag ako. So, ayun pala. Kaya baka gusto niyo rin bumili ng dry bag. Link mo na. Hindi, joke lang. Inisip ko, like, yung mga boat and stuff, kunyari, papasok ka doon, mababasa talaga lahat ng gamit mo. So, kailangan mo talaga ng dry bag if ever. So, ayun. Yun yung mga prepare ko. Tapos, ayun nga, yung exit, saan ako alis. Doon na tayo sa ano naman. After. Quick lang. Parang ano na yung... yun sa tingin yung mga anong ginawa mo, oo. Pero pansin nyo talaga no, alam ko na sabi ko to kanina, pero parang hindi ko pa nabanggit, no? Yung every year after ng summer season, yung unang baha talaga yung malala eh. Kadalasan. Parang doon na magkakaroon ng alertness and sense of urgency yung mga tao na linisin yung mga drainage. Kasi kunyari sa Quezon City, first time kong maka-experience ng bumabaha talaga. In the past 10 years, doon sa lugar na amin. Parang hindi naman siya talaga naturally mababa. Hindi naman siya talaga binabaha. Bahay to na sa bahay niyo. Doon sa area, sa may mismong project gate. Parang sabi kasi nila, bumaha daw doon. So, hindi naman talaga bumabaha. Hindi. Sa labas. Pag bumaha sa tapat namin, Tiara, wala nang Metro Manila. Yun eh. Pero anyway, yun nga, yun sa mga ibang streets, bumabaha. So, sabi nila, drainage lang yung problema. So, I guess, yun. Kailangan talaga kahit siguro maaraw. O parang, alam mo yun, sigurado naman merong mga tao nagme-maintain nun. Hindi lang talaga sila siguro ganun. Or may team talaga na naka-assign na mag-check ng mga drainage, whatever. Kasi for sure, kasi trabaho nila yun, alangan naman kunin lang nila yung works, wala silang idea, di ba? Totoo. So, I guess ayun. Actually, yung summer sana yung best time na mag-ayos ng drainage. Pero bakit papaabutin mo ng rainy season? Tsaka may problema rin siguro yung ibang mga tao na nagtatapon sa mismong drainage. Oo, hindi marunong sa tamang waste management. Ito, Miro yung nakita. Oo, so ito na. Hindi ko to nakita, pero like, sa video to, so like sure naman siya. So merong after na to ng syempre mag-clean up ka na, lumabas na yung mga basura eh. So nagwawali siya sa road. Parang nililinis yung kalat. Tapos pinapasok niya yung basura dun din sa gutter. Baka masipag siya, gusto niya umulit. na-block ulit yung drainage, di ba? So parang, ang point lang siguro rin yung niya, sabi naman, minsan may mali din naman yung mga tao itself. Like, pwede mong siguro yun nga, 80% dapat maayos infrastructure. Pero at some point, kahit maayos infrastructure in the future, pero kung hindi rin maayos yung ways ng pagtao, parang babaha at pero babaha in fairness sa mga Pinoy, nalalo nyo ba nung bata tayo, parang pag kumain ng candy yung, let's say, magulang natin or mga tito, tinatapon na lang sa labas ng bintana pag nagda-drive. Ngayon, wala na akong nakikitang ganun. Oo nga, in fairness, totoo. Parang wala na yung tipong kakain ng candy, tapon dyan, o kaya nag-yosi, pitik lang.
Ang di ko lang talaga matiis, pero ito hindi na to waste management. Parang kababuyan na to. Yung dumudura sa kalsada, yun yung parang gusto kong, dila mo yan. Parang, sorry, ano lang ako. Pero. Kasi iniisip ko yung mga nag-improve na eh. Pero yung mga dumudura talaga sa kalsada. Yung kukuha pa ng play. Yung parang iniipon pa. Para sulit, di ba? Yung dura mo. Kaya din ako nabibwisit. Parang, lalo na sa Manila talaga. Parang, ay nako. Ilunok mo na lang kaya. Pero ano pa yung mga pwede niya madagdag? Ay, wait. Yung after, parang late nga rin ako natulog nung Wednesday rin. Kasi, ayun nga, inantay ko humupa. Tapos nung after, naglinis, ang inuna ko talaga is yung CR. Kasi, ewan ko, basta sobrang dumi niya, as in, super talaga, super, as in. Ayoko nang bigyan masyado ng information, pero super dumi talaga. Ito siya. Mapakita yung video. Wow, may video. Pero anyway, nilinis ko yun. Tapos, ayun, maglinis lang talaga na parang... Nakakapagod. Yun ang nakakapagod sobra. Tapos yung natumbang ref, tinaas ko. Tapos nagtawag pala ng electrician kasi... Magkano na yung ref? Hindi ko pa chinek. Kasi ano yan? Wala kang lalagyan ng... Wala kang ref, wala ngayon. Andyan pa ba parents mo? Andyan pa sila. So, cooler lang kayo? Hindi, wala talaga kaming... so, walang everything bibili. Gago, pag bumagyo na naman. Hindi na to. Baka delata na. Oo. So, pero anyway, yun. So, yung naglinis ng ref, naglinis ng floor, tapos nagtawag na yung electrician para i-check yung kung okay na babuksan yung yung mga kuryente, ganyan. Wala pa naman kayang balak i-let go yung bahay? Wala naman. Kasi may kaibigan ako, actually, hindi ko na siya papangalanan. Nangamusta siya, tapos kinamusta ko siya, tapos nabaha pala. Tapos ayun, parang balak na nila ibenta yung bahay. First time ba yan? Or first time sa kanila? Actually, nung Ondoy daw, hindi ko alam kung binaaba sila nun, pero parang hindi. Pero alam ko magkaibigan na kami nun. O kung malalaman niya na ba sa, sa idea na yan. So, ayun, binaha daw sila. Kaso, hindi ko alam kung paano yung gagawin nila moving forward. Pero alam ko, balak na rin nila ibenta sa akin. Siguro nga traumatized. Ay, yung bahay pala. Pinansin niya, side kwento. After nun, hindi naman ako, thankfully, yung bahay. Pero at some point, parang nag-chat kami nito na, parang sabi ko, alam mo, na-realize ko, parang this time lang, na dyan may benefit kung nasa condo ka. Oo. Alam mo yun? I mean, privilege siya, sorry, pero parang yun lang. Hindi ka personally babahain, pero matatrap ka. Oo. Pero so, may pros and cons. May pros and cons siya. Pero parang yun yung di ka masyadong kakabahan, di ba, na kumbaga sa kuryente, kasi meron ka sarili mong breaker. Alam mo yung mga ganon. Parang kailangan mo yung survival, food and everything. Kasi masastock ka. Yun lang. Pero parang yun lang naman. Pag-isipin mo, kunyari nasa bahay ka, masastock ka rin naman. Di ba? Kanya-kanya lang. Pag nasa condo ka naman, pag lumindol, mas GG ka. Yung mga ganon. So, walang talagang best. Walang perfect. Merong perfect for you, pero hindi yung tipong for perfect everyone, para sa lahat. Pare-pareho kayo na kinoconsider. Oo, totoo yun. So, hindi pa namin balak benta yung bahay. Kasi, ewan ko, parang na-realize ko, parang baka sobrang lakas lang talaga nung Karina na... Totoo naman, kasi sabi mo, Ondoy yung last. So, Ondoy was 14 years ago. Na yung friend niya, na parang Ondoy lang rin yung last, pero ngayon, after 10 years. So, parang siya, kumbaga, di ka lilipat, pero expect mo na lang. Parang prepare, parang magiging prepared ka lang, as always. Panggising lang sa'yo. So, baka ewan ko na sobrang lakas na talaga ng Karina na sobrang... Malakas naman talaga. Malakas naman talaga. Tsaka non-stop talaga yung ulan. Medyo siya halos same ng... Ang difference lang daw sa Ondoy was yung time. Kasi di ba Ondoy, parang tagal umuulan. Yung water. Yung Karina naman, parang... Kaya 12 hours, pero yung total water niya, halos same lang. Kung nagtuloy-tuloy, Ondoy din siya. Okay. Yung parang yung level, alam mo yun. Pero alam ko, ganito ka-disassociated sa news. Alam ko hindi siya naglandfall. Hindi siya naglandfall talaga. Yung habagat, yung malakas. Hindi siya actually, kaya mas malakas sa ibang country na naglandfall siya. Nakita ko sa Taiwan. Lakas Sobrang lala.
So, yun. So, hindi ko alam mo, yan yun. Parang, paano kung nag-landfall pa sa Manila? Balik tayo dun sa ano Ayun. yung mga sa tingin yung may improve para sa preparedness sa mga tao. Feeling ko talaga, hear me out Feeling ko talaga kailangan sobrang attractive ng mga weather people. Para manood. Alam nyo ba yung parang may weather... Sorry kung masyadong misogynist ba to, pero yung isang Brazilian na weather person, Hindi ko alam. sumikat siya worldwide kasi sobrang ganda niya. Tapos ang laki ng puwet niya. So every time na magre-report sa niyang news, di ba? So tignan mo dati, nung time ni Atom Arroyo, di ba? Hindi lang naman puro babae. Ay, hindi na, di ba? May point naman. Nung nanonood tayo kay Weird siya pero may point. kay Atom Arroyo na binabagyo siya. Shit, ang hot. No. May, wait lang. Eto na. Mang Tani! Joke lang. Joke pero lang. may point naman minsan. Kung yun yung way para manood Hindi, half yung joke tao. lang yun. Half joke lang. Pero feeling ko, ang kailangan lang talaga sa pagpo-provide ng news, mas straight to the point tayo. Tapos hindi na yung tipong, minsan kasi masyado pang dinadramatize ng news, yung news. Kaya parang yung tipo, totoo ba yun? Diba? Parang bakit di na lang straight to the point? Siguro problema rin to ng mga nanonood tsaka ng nagde-deliver mismo ng news. So, give and take lang. Or both sides may problema. Ako, isa lang. Kasi after ko na lang nakita na grabe talaga yung basura. So it only, matagal na naman tong problem pero wala lang. Reiterate ko lang na I think yung sa waste management, isa talaga. Kasi kahit maayos yung drainage mo, tapos pero kung blocked, parang wala, hindi talaga siya Yung mga tao talaga, may mga cities, I guess may mga cities talaga na nagre-remain sa old thinking. May mga cities sa Metro Manila na nagre-remain sa old thinking na kahit saan talang tapon yung basura. Kasi yun nga. Kasi nung Wednesday, di ba yung malala? Thursday, syempre hindi naman lumabas. Friday, lumabas na ako. Wala lang. Parang, sige, labas na ako, makita ko lang yung grabe yung mga basura. Diba nakita tayo talaga, oo. Ang lala talaga. As in, kahit saan hindi lang sa lugar naman. As in, around. So, it means lang na kung ganun yung basura, magbablock talaga yun na, I mean, hindi talaga mag-work. Isa rin problema siguro. To defend rin yung Pero alam ko, sobrang daming basura. As in, sobra. Like mountains dun ngayon sa amin. Especially na nabaha yung, namin. Lang rin. Kasi isipin mo yung mga tao, i-dispose nila yung mga... Kaya siya sobrang mountain Kasi i-dispose nila yung mga hindi na magamit dahil nasa lanta ng bagyo. So, ang problema is yung waste management. Hindi kinukuha nung isa pa yun. Basura. Pero. Hindi, pero ba yung basura rin na kinalat nung bumaha? Hindi siya yung from house na... Okay. Furniture na nasira, ganun. Okay. Hindi, as in, kalat talaga na alam mong basura. Marami din ganun. Parang dahil nagpo-float yung mga sofa, ganyan. So, saan na nakalagay? Feeling ko yung mga ganyan din kasi, sila pa yung nakaka-experience nung, alam mo yun, ayoko na, hindi ko na sabihin. Basta anyway, tamang waste management na lang. And ako, weird to, pero doon ko na-realize na sa akin lang to personal, na mas okay sometimes na onti pala yung gamit mo. Kung kaya mo. Alam mo yun, parang wala lang na nakita ko lang na syempre kung mas onti yung gamit mo minsan, mas onti din yung kailangan mong ilikas. I mean, hindi ko naman sinabi na hindi ka dapat magka-ref and everything. Pero alam mo yun, yung medyo malayo siya, pero yung mga unnecessary stuff na baka pwede mo nang... Paano yung mga pangkape Matiara? Nasalba mo? Nasalba ko yun. Ayun, syempre. Necessity naman sa'yo. Pero like yun ba, yung kuya, dami mong plato, dami mong ganun. Like, parang dun mo rin mas yun lang last na ako. Sikaw, Tiara? Ako siguro, di ko sure kasi kung baka man dami na rin contributing factor kung bakit bumaha. Pero iniisip ko kasi yung mga binibuild na infrastructure. Lalo yung mga binibuild sa mismong river. So, well, in my super ignorant mind, baka inisip ko parang dahil binild doon, tataas yung water level, ganun, kasi, ewan ko. So, baka. Pwede. Or yung daluyan ng waste, mas sisikip. Oo. So, baka dahil nga meron ng mga infrastructure sa gitna ng river, na na doon yung mga waste, hindi na nagpa-flow ng maayos. So, ayun, inisip ko baka
may part rin dapat yung mga nagbi-build ng sobrang intense na infrastructure na dapat mag-provide rin sila ng parang good na drainage or something. Like, syempre, like, hindi naman pwede yung nag-build ka lang, let's say, nag-skyway. Well, in my experience, hindi siya related sa baha, pero yung may iba kasi na nag-build na yung skyway, sobrang dilim na sa baba. So, kailangan ng ilaw, pero hindi naman, sino yung magpo-provide ng ilaw na, grabe, tinakpan niyo yung sobrang dilim na sa highway, baba. ganyan. Diba? Parang, siya, sino ba yung at fault doon na dapat nagpo-provide ng yung mga kulang or something. So, anyway, ayun, baka yung infrastructure sa bilis rin ng mga binibuild ngayon. So, baka nakakontribute siya sa taas ng baka. Baka lang. Okay. Ayun, siguro. I'm pretty sure, guys, na hindi namin nabanggit lahat ng, I'm sure may isip pa kami later na dapat nasabi namin sa video na to. Pero, just in case, hindi namin nabanggit yung mga ideas na yun, let us know sa comments, 'di ba? Para kahit papano yung mga tao mag-brainstorm in a way kung kahit in our own little way or in our own little avenue, mas makapag-provide tayo ng ideas sa mga higher ups na dapat makarinig nun, 'di ba? Or kahit sa atin lang, 'di ba? Para yung ibang mga nasalanta makatulong doon sa mga possible or sa mga at risk pa in the future, sa mga nakatira sa mga at-risk places. So yun lang, I hope nakapag-provide kami ng some sort of value sa inyo sa episode na to, may it be entertainment or sa mga ideas namin. If you like the video or if you like this episode, like us sa YouTube, subscribe if you haven't already, and turn on post notifications para wala kayong ma-miss na episodes ng Monday na naman podcast. And if kung nanonood kayo sa Spotify and sa Apple Music, rate us 5 stars para umangat yung algo namin and makapag-provide pa kami ng more quality content sa inyo and to more people out there. So, ayun lang. Sobrang natuwa ako sa episode. First time natin. Kala ko nga lumagpas na naman tayo. First time natin maging seryoso kasi siguro wala si Aldrin. Diyan ka na lang, pre. Okay na yata no? Parang max na itong tatlo Joke lang. Joke lang. So, bumalik ka na from the Pogonage. Alright, sige. Ayun, again, let us know sa comments kung ano sa tingin niyo sa video na to and kung may ma-add pa kayo doon sa napag-usapan namin. So, ayun. See you on Monday. Paalam. Dahil wala si Aldrin. Lahat kami, paalam.